Kung inaakala mong isang ordinaryong karinderya lamang ang aming puntahan, dahil sa kanilang lokasyon na literal na makikita sa kanto, gourmet food pala ang kanilang siniserve dito. Good food and good time. Sulit ang bayad mo dito sa Kanto Freestyle. Panoorin po natin. Napaka-unassuming ng kainan na ito dahil mas iisipin mong isa siyang karinderya kesa sa isang restaurant. Magugulat ka na lang dahil during mealtime, lalo itong dinadagsa ng mga tao from all walks of life. Pero mas lalo na ng mga nakakaangat sa buhay. First person ako, mahilig ako sa breakfast eh. Parang yung nasa menu namin, parang ano yun eh, fantasy breakfast ko. So, like, ano ba yung gusto ko sana, kung pwede, available sana everyday sa kitchen namin o sa, ano namin, like spam or bacon or pancakes. So doon ako nag-start. Ano ba yung mga gusto ko sanang, alam mo yun, pagising ko na available anytime. So doon nag-start yung concept. Then of course, I asked my brother, siya yung chef, to help me out para mabuo talaga yung menu. Unique concept nga sa isang food business ang katulad ng ginawa ng Kanto Freestyle. Karinderya type pero gourmet cooking ang siniserve. Not your usual tapsiya, no? Kasi we offer Western pati Filipino breakfast. Yung usual na silog, tapsilog, tosilog. Pero ang pinagkaiba namin, nag-offer kami ng pancakes, waffles, French toast. And with this concept, na-attract nila ang maraming tao. At syempre, di lang konsepto ang bentahin nila, kundi pati ang mga dishes nila dito. Tuwa sila, siguro na gusto nila yung experience, nasakali sila pero ang ganda lang yung kinakain nila. Punta nila dito, hindi nila na-expect, ano ba to, kalendarya ba to? Then, yan, pagdating ng food nila, doon, sinanami sila actually. Dahil nga, hindi nila na-expect na ganito yung lalabas sa pagkain. Dahil nga sa lugar ko, makita mo naman, nasa sidewalk lang talaga kami. Being a hands-on businessman, paano niya ba minamanage ang kanto? Especially kung ganito kadami ang kumakain. Medyo nahihirapan kami, especially yung location na medyo tago. No, but eventually, maraming mga tao na rin na explorers eh. Maraming mga foodies dyan na naghahanap. Saan ba yung may masarap na pagkain, saan ba yung may mga kakaiba. From there, word of mouth na eh. Sila na nagkalat. Merong kainan doon sa Kanto Karinderya style, pero gourmet. And through much difficulties, from starting and operating a business, ano naman kaya ang natutunan niya sa pagpapatakbo ng negosyo? You have to come up with something new. Yung kakaiba, yung wala pang ino-offer. Then, yun lang. Life's a risk naman eh. So, try and try lang. Then, until come up ka ng magandang result. Di pa dito natatapos ang success story ng Kanto dahil may mga plano pa silang gustong gawin para mas makapag-serve sila sa mas maraming diners. We're opening a branch na in Marikina. Hopefully, within the end of the month, mag-open na siya. And then soon also in Capitolio, mag-open na rin kami. So, medyo marami na rin yung demand. Kasi nga, yung iba galing pa sa malayong lugar. Mahilig kumain ng almusal, mahilig sa mga breakfast. Come visit us here at San Joaquin, Mandaluyong, Barangay Plainview. We also accept deliveries. So it's a 400-2268. And we're open 24 hours. Bread and Butter would like to thank the following sponsors. Nailogy with telephone number 631-0556. Dr. Barba of Clinica Figura with telephone number 836-7272. Technology Resource Center, telephone number 822-1330. Global Image Management. For inquiries, please call 347-9350. Rodel Flor-Delis would like to thank Creative Voices, Bodyworks Spa and Fitness Center. Schedule while you're conducting your business, wag na wag kakalimutang enjoy ang buhay. Wag kang masyadong seryoso sa negosyo. You should learn how to enjoy the benefits of your labor dahil in the first place, pinaghirapan mo ito. And that's our show for this week. Pero bago tayo magpaalam, pasalamatan po muna natin ang ating mga natulong sa araw na ito.
Maraming pong salamat kay Mr. Vince ng Kanto Freestyle para sa masarap na gourmet breakfast na anyong pinatikim sa amin. Of course, sa ating venue for this day, sa Las Parolas, located here at Fronteria Verde, Pasig City. Abangan nyo rin po mga kasabay ang aming full feature ng aming episode na ito, kung saan makikita nyo ang kauna-unahang freshwater fish collection dito sa Pilipinas, ang Las Parolas. And to get to know more, and to know more about Las Parolas, don't forget to read the blog site of whatsupfilipinas.com. And of course, visit my official website, of course, nognoginthecity.com. Until next week, mga kasambahay, sa pangalan ni Arlene Razon at Kit Mayley, ako po si Rodel Florlis. Sama-sama natin muling pag-usapan ng negosyo, turismo at trabaho dito lamang sa Bread and Butter. Ay ang mga kulay na tamang-tama lamang para sa ating skin, hair, and eye. You know what products they offer, and how this from the expert with Miss Manners. Ating pagkakaiba ng skin, hair, and eye color combination. Instead, it should be shown, learned by others as well. Instead, it should be learned. Collection ng freshwater fish collection na nandito lamang sa Pilipinas. And of course, to get to know more and to read